Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Sino dito mahilig mag-save sa bank? No? So ako napunta sa financial coaching kasi mahilig po talaga akong mag-save. And napansin ko lang na maliit yung interest ng pera ko kasi kahit mag-time deposit ako, halos nasa 100 lang no yung pera na kinita. So kasi nga pag nagsisave tayo sa bangko, nasa less than 1% lang ang kinikita ng pera natin. So to be specific, it's 0.125%. Yung 1% hatiin mo sa 8, yan yung 0.125%. And of course, may 20% tax pa yan. Kaya ang ganda nitong natutunan ko na may rule of 72 pala. No, or rule of money. Paano ba magtrabaho ang pera? So madalas hindi alam to. Pag di mo alam to at hindi mo naintindihan, hindi ka talaga mag-i-invest. Pero pagka naintindihan mo yung importance nito, talagang sisikapin mo mag-ipon, mag-invest at gagawin mong regular yung investment mo. So sasabi sa rule of 72, 72 divide by interest na kinikita ng pera natin, makukuha mo yung number of years kung kailan dodoble yung pera mo. So mag-sample tayo. Like, madalas naman, nasa 1% lang kinikita ng pera natin. So, 1, dito siya sa baba, 72 divide by 1. 72 years bago dumoble yung pera natin kung nasa 1% ang interest ng pera natin. So, kung at the age of 20, nag-start ka, no, mag-save ng 10,000, plus 72, 92 years old ka bago dumoble yung pera mo dahil sa interest nito ng 1% per year. Diba? So, maantay pa ba natin yan? So baka hindi na tayo maka-travel niyan no 92 no. Maganda maka-travel ng ano pa lang no, nasa 20s and 30s. Ayan, so napakamot na lang talaga tayo no pagka hindi talaga tayo marunong mag-invest. Yan ang mangyayari sa atin no. Parang saan ba napunta yung pera ko? Ano bang nangyari? So may sample tayo dito. Dalawa magkaibigan, yung isa nag-i-invest sa 4%, yung isa sa 12%. So sa rule of 72, yung nag-invest sa 4%, every 18 years dumodoble. Kanina, pag 1%, 72. Ito 18 years na lang. Pero kung natuto ka mag-invest, halimbawa 12% kinikita, every 6 years dodoble yung pera mo. Kaya at the age of 29, pareho lang naman sila naglagay na 100,000. Pero dahil itong una is nagsisave siya sa 4%, every 18 years dumodoble yung pera niya, no? And ito naman every 6 years. So ang daming beses nag-compound ng pera niya. Kaya nung nag-retire sila, 400,000 lang ang meron ng una, pero dito 6.4 million yung naging pera niya. So 16 times, 'di ba? So baka absent tayo dito nung tinuro sa math, no? Medyo hindi ko to natatandaan nung tinuro sa math eh. Buti na lang nalaman ko siya noong 2012. Kaya importante nag-a-attend tayo ng mga financial seminar, financial coaching, kasi mas maintindihan natin talaga yung mga concept. So imagine, no? Yung 6 million na difference dito sa sample natin is equal to 20 years salary of someone who earns 300,000 annually or 25% a month. So, ito yung tinatawag na money working for you. Diba? So, kung natutulan pala tayo mag-invest, yung pera natin, compound ng compound, nagtatrabaho, hindi nagre-reklamo, hindi natutulog, walang day off, walang holiday. Diba? So, yan. Pwede tayong kumita pala. No? So, ang ganda sa stage na to kasi bukod sa nagtatrabaho ka, nagbe-business ka, may income ka, meron ding pera nagtatrabaho para sa'yo. So, people who don't understand how money works, they end up working for money. So, ang hirap po, no? Anong gusto natin? Etong una, no? Nagkakahanda ko ba ka na dyan? Ako nga po, talagang lumabo rin mata ko, kaka-accounting eh. Tapos OT, syempre manager ka, pati bagyo, 'di ba? Pag bumabagyo, nag-uuwi pa ako ng trabaho, yan, kailangan pang pumasok. Or people who understand how money works, let money work for them. So, anong gusto mo? Ito, no? O, pera, diyan ka muna, magtrabaho ka muna.
magta-travel muna ako, 'di ba? So pwede po 'yan 'no, habang nagta-travel tayo, kumikita pa rin tayo. So, 'pag tayo ay nag-i-invest, mangyayari 'yan at 'pag tayo ay nagnenegosyo. And ayan 'no, sino kagaya ko, mahilig mag-deposit 'no. Dati tuwang-tuwa talaga ako nito noong 2008. First time ko nag-open ng passbook account. Talaga every time na nagde-deposit ako, pinapalagay ko sa passbook. Tuwang-tuwa akong nadadagdagan yung balance ko, 'di ba? So, tuwang-tuwa rin pala yung bank kasi ayan, kikita rin sila dun sa dine-deposit ko, ini-invest nila sa government securities, mga stocks and equities, mga pinapautang, 'di ba? Sa mga negosyante, sa mga gustong mag-loan. And then, pag kumita sila ng 12%, ibabalik sa atin less than 1% lang, 'di ba? Kaya pala sabi may libreng payong, libreng ballpen sa bank kasi yun na pala yung kapalit nung nawala sa atin. So pagka nag-invest tayo, pwede yan through mutual fund. May indirect investment din tayo sa mga top corporations. So pag kumita ng 12%, diretso tayong kikita ng 12%. So mamili na lang kayo, no? Depositor ba gusto nyo or investor? Of course, maganda mag-deposit sa bank kung for business purposes. Pero kung pang retirement, importante, nag-diversify tayo ng pera natin. So maganda naka-invest yung pera natin. Okay? So maraming pwedeng paglagyan ng pera, no? Pwedeng sa bank, pwedeng sa bonds. So ito yung safe na investment sa mutual fund. So ang kagandahan lang sa bank and bonds, guarantee siya hindi nagne-negative. Pero syempre, walang growth, walang healthcare, walang protection. So kaya maganda meron din tayong investment sa mutual funds, stock market kasi sa mga investment na ganito, may growth yung pera natin. Although ang disadvantage naman, pwedeng loss tayo. So it's not guarantee, walang healthcare, walang protection. So kami mag-asawa, meron din kami investment dito sa PDF Most 18 and Kaiser kasi sa Most 18, no, yung PDF niya, may growth, hindi nagne-negative. Actually last year, 5.1% ang kinita. Walang healthcare pero meron siyang life insurance or protection. So kung gusto mong kumpleto, pwede ka mag-start sa Kaiser kasi dito may growth, hindi magne-negative yung pera mo, may healthcare ka, may protection ka. So again, ang Kaiser ay magandang pang-start kung wala ka pang nasimulan sa iyong financial foundation dahil ito ay 3-in-1, may healthcare, may insurance, may investment. And sabi nga ng ating Kaiser ambassador na si Daniel Padilla, no? Kaiser, nasa iyo na ang lahat. And kung tatanungin natin, sino ba si Kaiser? Actually, health maintenance organization siya and marami na siyang accredited na hospitals. And para alam nyo lang, no, yung top hospitals kasi na 4, accredited ni Kaiser yan. Yung Asian Hospital sa Alabang, yung St. Luke's Medical Center sa Quezon City and Global City, accredited natin yan. Makati Med, isa sa mga top hospital, and the Medical City. And nasa 2,000 plus na yung hospitals and clinics na accredited ng Kaiser and 12,000 plus na doctors. And yung Kaiser, meron talaga siya mismong clinic, no? Ang tawag is Kaiser Medical Center. 10 na yan sa ngayon. So meron tayong mga branch or clinic mismo sa mga SM and Robinsons Mall. So maganda, no? Kasi yun nabanggit natin na healthcare, life insurance, investment, nasa Kaiser na. Kaya tinatawag na 3-in-1 investment. So, paki-comment nga dyan, 3-in-1. Diba? So, kasi, nandito na yung kailangan natin sa financial foundation natin. So, pag sinabing Kaiser, tatandaan nyo lang, 720. So, ano ba yung 720? 7 years mo lang babayaran and 20 years yung term niya. No? So, para mas maintindihan natin, kailangan ma-discuss natin yung benefits per period kasi may 4 na period to, no?
Accumulation period, ano ba yung mga benepisyo mo during the first 7 years o habang nagbabayad ka. Extended period, ito naman yung after mo magbayad, ma-fully paid yung plan mo, ano yung benepisyo mo from 8th year to 20th year. And then pag nag-mature na, ito yung 20th year na, no? Naka 20 years na yung plan mo, matured na yan. So, ano yung mga makukuha mo? And kung hindi mo pa kunin yung mga benepisyo mo after 20 years, may tinatawag pa na long-term care period. Ayan, so pag-usapan natin yung accumulation period. Sa first 7 years, ito yung mga benepisyo mo habang nagbabayad ka. So, una is hospitalization or inpatient benefits. Ito yung pag ma-confine ka, meron kang benepisyo. And then, may free annual physical exam. Ito yung usual na APE na binibigay din sa atin sa ating short-term healthcare. So, ito yun, no? Meron tayong basic 5 na tinatawag. Ito yung physical exam, chest x-ray, routine fecalysis, urinalysis, and yung CBC. Of course, may dental benefit din yan. Meron tayong usual no na unlimited check-up sa dentist, tapos yung unlimited simple tooth extraction, no? Tapos may once a year na yung free dental prophylaxis or cleaning. And then may 20-year life insurance ka. So ibig sabihin, once na na-approve na yung policy mo, meron ka ring life insurance coverage. 'Di ba? Kasi 3-in-1 si Kaiser. So, ibig sabihin, meron din ditong coverage na, halimbawa, 450,000 yung life insurance coverage mo. Kung maaksidente ka, yun ang naging cause of death mo, madodoble yung 450,000. So, up to 900,000. And then, may tinatawag na waiver of installment due to death or disability. Kasi, may case talaga na yung policy holder, for example, may nangyari sa kanya, no, na namatay yung policy holder. So, ang mangyayari, marireceive na family yung life insurance niya, plus, hindi na kailangan bayaran ng beneficiary yung balance, no, nung plan niya. Halimbawa, 1 year ka pa lang nakapaghulog, 7 years to. So, yung 6 years na balance, waive na. Ibig sabihin, fully paid na matatransfer sa beneficiary natin. Plus, naka-check yan, or pwedeng i-deposit sa bank account natin, yung nung beneficiary, no, yung life insurance coverage. Okay? So, malaking tulong sa pamilya kasi walang tapon nga na plan. Ikaw makakagamit kung tumagal yung plan, or kung may mangyari sa'yo, transfer lang ng fully paid sa family mo. Okay? So next is extended period. Ano naman ang benefit natin, no? Pagka fully paid na natin tong plan. Ito yung 8th year to 20th year. So again, meron pa rin siyang hospitalization or inpatient benefit. May may coverage sa in case na ma-confine tayo. Nadagdag yung consultation. Ito yung outpatient benefit, no? Pwede na yung mga check-up. And then maternity para sa mga babae. Kaya kumukuha rin yung iba dito kasi after 7 years, mako-cover na yung pre-existing illnesses, dreaded diseases, and ang nagustuhan ng karamihan, kapag hindi ka nagkakasakit kasi, may investment component siya. So, yung benepisyo mo, kung hindi mo nagagamit, may 10% compounding interest. No? So, again, based to sa plan type. The higher the plan type or the higher the plan, the higher the benefit or interest. Okay? So, paano yan, Ms. Roanne, no? Nag-mature na yung plan ko. Ito yung after 20 years. Good as cash na yan. So, sa first 20 years, hindi pa tayo pwedeng mag-withdraw. Pero yung lahat ng pondo natin na nag-accumulate, pwede natin gamitin for our healthcare-related expenses. And, may tinatawag na long-term care benefit. Ito yung base sa plan type. So, mamaya magsasample tayo. May tinatawag na long-term care benefit. Ito yung maging sakitin ka during that 20 years, may makukuha ka pa rin na guaranteed amount. And bonus, ang kagandahan dito sa Kaiser long-term natin, kapag ka hindi mo nagamit during the first 7 years na nagbabayad ka, diba? Dahil may short-term usually ang tao, so may bonus, ibabalik yung premium or return of premium, no?
So up to 85% yan, ibabalik yung binayad mo, which is nagiging savings ng mga nag-i-invest. So para mas makita natin yung computation, may sample tayo dito. At the age of 30, nag-start yung member, no, na mag-Kaiser. And then, for example, yung maliit na plan, 30,000 per year. So, ang coverage niyan sa term insurance, sabi nga natin, meron tong 20 years na life insurance, 225,000. And then, ang contract price niyan, dahil 7 years to pay, so 30,000 times 7 years, naging 210,000 yung contract price. So, sa binayad natin na 210,000, ang projection niyan sa maturity, yung maturity value niya nasa 583,000. So, ito yung kung wala kang nagamit sa mga benefit mo. And, kung i-compare natin, halos triple yan, no? Kaya, ito yan, no? 583,000 minus 210,000, 373,000 yung naging income ng ating fund. And then, kung i-compute natin, 8.8% yan per year. Okay? So, of course, sinasabi nga natin, the higher the plan, the higher the benefit. So, for example, 60,000 per year yung plan mo. So, 450,000 yung term insurance, yung life insurance. So, again, 60,000 times 7 years, 420,000 yung contract price. Ang maturity value niya nasa 1.1 million. So, ito yung after 20 years, ito yung projection. And ang kinita niya, no, 1.1 million minus 420,000, 680,000. So again, 8.8% per year yung base sa computation natin. And kung i-compare natin, no, kasi ako mahilig din ako mag-save dati. Kaya lang sabi ko nga, medyo maliit yung interest. Kaya naghanap ako ng ibang pwedeng paglagyan. So, pag nag-save tayo ng 60,000 per year, sa loob ng 16 years, kung i-compute natin yan, nasa 960,000 lang. So, mas maraming kumukuha sa Kaiser kasi dito kasi 16 years ka nag-ipon pero dito 7 years ka lang naghulog. May projection ka na 1.1, 'di ba? So, anong gusto natin? 16 years tayo mag-iipon o 7 years lang? So, paki-type nga 16 kung dito tayo para sure, 'di ba? O dito tayo sa 7 para bukod sa may investment na tayo, may healthcare pa, may life insurance. Pang-apat na period. So, tutuloy tayo dito sa long-term care period kung hindi pa natin kinuha yung fund natin after 20 years or on maturity. So, may option kasi tayo sa maturity na kunin natin lahat or hindi muna natin kukunin lahat or pwedeng kalahati itira natin. So, kung ano man yung kalahati na natira natin or kung hindi naman natin kinuha lahat, ito yung mangyayari sa long-term care period. May 3 to 10% compounding interest yung fund natin. No? Kagaya kanina, sa 60,000 per year, may 1.1 million ka. So, kung hindi mo kinuha, meron niyang interest, no? And, yun na nagustuhan na iba kasi at least kapag nagre-retire sila, kung di pa naman nila gagamitin sa healthcare, nagko-compound lang yung pera nila sa investment component. So, tignan natin, no? Napakaganda talaga mag-start na maaga. Kasi kung nag-start ka at the age of 30, 30,000 yung annual premium mo, 7 years ka naghulog. So, ang gagawin natin dyan, kung itong 583,000 mo after 20 years, hindi mo pa kinuha, on the 21st year, may 58,000 yan na interest kung 10% ang kinita. And then, based sa 10% compounding interest, pag edad mo ng 60, nasa 1.5 million na yan. No? Kung kumikita na naman ng 10%, may monthly passive income ka na 12,000. Diba? So, parang additional sa pension mo. Diba? So, again, ito yung money working for you. So, paano pa pag malaki yung ating investment? 60,000. So, 1.1 after 20 years, 10% of that is 110,000. So, di ba, at least pagka nag-senior ka, meron kang 3 million. And kung may 10% na naman yan, 300,000, kinukuha mo na lang yung interest ng fund mo.
25,000 per month, 'di ba? So pandagdag mo pa 'to sa SS mo or kung may iba ka pang investment and savings. So again, ito yung mga benepisyo natin sa Kaiser, yung accumulation period, yung extended period. So ito naman yung maturity na pwede na natin kunin yung fund. At kung itutuloy pa natin dito sa long-term care period, again, may interest yan, may investment ka na, meron ka pang healthcare. Okay? So, marami tayong Kaiser plan type. Actually, from K45, the lowest is K45, hanggang K1 million yan. So, ang pinakita lang natin dito, up to K200. No? So, ibig sabihin yan, kung 10 years old to 40 years old ka, pwede ka pa dito sa K45 and K50. So, eto kasing Kaiser is, ang monthly niya nasa 2,647 lang per month kung mababang plan. So, yung K50 naman nasa 2,941. So, eto pwede ka pa dito kung nasa edad 10 to 40 years old ka. Ito yung minimum plan, no? Pero pagka nag-edad ka na ng 41, no? Ito na yung minimum plan para sa'yo, K60, nasa 3,529. Kaya pa rin, no, per month. And kung K75 naman, pag nag-edad ka na ng 51, no? 51 pataas, nasa 4,412 per month na yung minimum plan natin. So again, the higher the plan, the higher the benefit. And makikita na natin dito yung magkano yung insurance, magkano yung projection niya after 20 years, magkano yung babayaran mo. Even sa mga annual, no, may on top of that, pwede ka rin mag-spot cash. So, ibig sabihin, yung bayad mo na yung buong kontrata, hindi mo na siya hinulugan or installment. Ito kasi yung installment, pwede ring one-time payment. Okay? So, bakit maraming nag-i-invest sa Kaiser? Kasi bukod sa may long-term healthcare to, no, tingnan natin dito. Kung nagsisave ka ng 60,000 per year, no, for 20 years, may 1.2 million ka. 'Di ba? Pero dito kasi sa Kaiser, 7 years ka lang mag-iipon ng 59,321 per year. Yung sa sample natin kanina na K100, no? So, 1.2 million yung projection yan after 20 years. Pero 7 years ka lang naghulog. Pero may long-term healthcare ka for 20 years or more. 'Di ba? Even beyond 61 ka na, basta may fund ka pa sa Kaiser, may healthcare ka pa rin. So again, meron kang 7 years, no, na benefit dun sa napag-usapan natin. After mo makabayad, meron ka pa ring long-term healthcare. And for 20 years, may life insurance ka. Kung hindi mo nagagamit yung healthcare mo, may investment ka nag-grow. So kaya itong fund natin dito, naging 1.2 million yung projection. So, bakit marami nag-start sa Kaiser? Kasi nadya-jumpstart na yung financial foundation natin, no? Sa halagang 3,000 per month, sa halagang 5,000 per month, nagkakaroon na tayo nito sa alkansya natin. Healthcare, life insurance, and investment. So again, 3-in-1 yan. Kaya nga sabi ni Daniel Padilla, ang aming ambassador, Kaiser, nasa iyo na ang lahat. No? So to know more, you can visit the website, yung bit.ly/about Kaiser benefits. And sabi nga ni Jack Ma, buying insurance cannot change your life, but it prevents your lifestyle from being changed. An illness can wipe up an entire family savings that they have saved for decades by the medical bills. So you will not turn bankrupt because of buying insurance, but you will cause your loved ones to turn bankrupt if you don't. So, itong Kaiser, isa na rin kami sa nakaklaim, no? Sa Kaiser kasi namatay yung brother ko noong 2019. And nakatulong yung fund na nakuha namin yung Kaiser niya. May iba pa kaming investment na kinlaim, insurance. So, yung fund na yun na nakuha namin, ginagamit na yun ngayon ng parents ko para sa retirement nila. And bago siya namatay, syempre na-hospital siya. So, grabe, 200,000 plus yung bill niya. 'Di ba? So, buti may healthcare siya.
So, ang bigat nun kasi pag shinolder namin lahat yun, sobrang laki nun, 'di ba? So, yun yung sinasabi na investment din talaga natin ng healthcare. Okay? To know more about Kaiser, pwede mo ko i-message sa Facebook, Roan Celis Capistrano, pwede rin sa WhatsApp, or email me at roan.capistrano@gmail.com.